Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Yan, curious na tinanong ni Chester habang pinagmamasdan si Gerald na maingat na naglabas ng isang square wooden box mula sa kanyang bulsa. Ibinigay ni Wagner ang box kay Gerald matapos itong ibigay ng matandang pulubi sa kanyang mga ninuno, 800 years ago. Sinabi ni Wagner kay Gerald na hindi lamang inaasahan ng matandang pulubi na pupunta si Gerald sa hari ng palasyo ng karagatan pagkaraan ng ilang century, pero tama rin ang kanyang hula na darating ang panahon na magpapakita si Gerald kaya naman sinabihan niya ang mga descendant ni Wagner na panghawakan ang kahon hanggang sa tuluyang magpakita si Gerald. Posible kaya na alam ng matandang lalaki ang mangyayari sa loob ng 10,000 taon. Nahulaan ba talaga ng matanda na mahanap ni Gerald ang eternal coffin at ihahatid ang babaeng nakaputi para sa wakas ay makasama niya ang Diyos? Hindi kaya ang matandang pulubi na iyon mula sa 10,000 years ago na ang nakalipas ay ang parehong tao mula sa nakalipas na ilang century? Kinilabutan si Gerald sa kanyang naisip at ayaw niya na rin itong pag-usapan. Isipin niya lang ito ay natatakot at nababalisa na siya. Gayunpaman, naiintindihan ito ni Gerald kahit papaano. Sa mensaheng iniwan ng matandang pulubi para kay Gerald ay ang makukuha niya ang mga sagot sa tanong niya kung muling pagsasamahin ang babaeng nakaputi at ang deity. Ibig bang sabihin nito ay malalaman din niya ang insidente tungkol sa Sun Ligui kapag ginawa niya iyon? Ano pa ang sinasabi nito? Gawin mo ang makakaya mo para maintindihan pa ang sinasabi nito, Chester, sabi ni Gerald pagkatapos niyang manahimik dahil malalim ang kanyang iniisip. Sinasabi dito na may masamang mangyayari sa mundo sa lalong madaling panahon at marami ang mamamatay dahil sa pangyayaring iyon. Walang kahit sino ang makakapigil sa mangyayaring kalamidad at ang mga hula na ito ay magkatotoo. Iyon ang ating kapalaran. Maliban doon ay wala na akong ibang maintindihan, sagot ni Chester kasunod ang buntong hininga. Mga prophecy. May isang pangyayari kung saan maraming mga tao ang mamamatay. Anong kaganapan ang tinutukoy nito? Kahit saang anggulo niya patingnan ang mga salita, bakit pakiramdam niya ay siya ang tinutukoy ng mga salita sa stone tablet? Sobrang daming mga bagay ang gumugulo sa kanyang isipan kaya pinilit ni Gerald na isulat ang lahat ng salita sa stone tablet. Naisip niya na baka maintindihan niya ang mga salitang nakasulat dito sa future kapag sinulat niya ang mga ito. Pagkatapos nito ay dinala niya si Chester patungo sa iba pang mga mural. Tiningnan niya ang mga ito ng panandalian at nalaman nilang ang huling mural ay nagsasaad na makahanap sila ng daan para makalaya kapag nabuksan nila ang lift gate gamit ang susi. Ang susi na tinutukoy sa mural ay iginuhit sa hugis ng buntot ng goldfish. Siniguro ni Gerald na itala rin ang lahat ng ito bago siya naglakad papunta sa eternal coffin habang nakasunod si Chester sa likuran niya. Muling natandaan ni Gerald na nilarawan ni Lyra ang babaeng nakaputi mula sa kanyang panaginip bilang isang taong may kapangyarihan ng isang diwata, ngunit hindi pa ito nakikita ng personal. Gusto niya itong tingnan ng maayos lalo na't nandito na siya. Kung tutuusin, paulit-ulit niyang naririnig na siya ay isang magandang babae na nanggaling sa langit. Totoo bang maganda talaga siya? Binuksan nila ang takip ng kabaong ng kaunti. Pagkatapos nito ay parang may malamig na hangin na lumabas sa kabaong. Makalipas ang ilang segundo, nawala ang lamig at nakita nila ang babae sa loob ng kabaong. Angelika, sabi ni Chester at makikita ang kasabikan sa kanyang mukha. Ang kanyang pananalita ay may bakas ng pagkagulat at tuwa. Lumalabas na totoo ang hula ni Gerald. Ang taong nagligtas kay Chester noon ay ang babaeng nakaputi. Gayunpaman, meron siyang isang tanong na gumugulo sa kanyang isip. Paano siya nabuhay noon? Sinilip ni Gerald ang kabaong at nakita niya na ang babaeng nasa loob ay isang babaeng malamig ang itsura na nakasuot ng puting damit. Dahil doon, inaamin ni Gerald na siya na yata ang pinakamagandang babae sa buong planeta. Kahit na natutulog siya doon, kahit papaano ay naglabas pa rin siya ng Malaferi na aura. Napansin ni Gerald na ang aura ay tila tumulong na pagalingin ang kanyang mga sugat. Napakaganda, natulala si Gerald. Sa kasamaang palad, kahit gaano pa siya kaganda, ikaw ay para sa aking doppelganger pa rin. Nandito lang ako dahil gusto kong hanapin si Mila at si Tito para muling mabuo na muli ang aking pamilya. Ipagsasama ko muna kayo at kapag natapos ko na ang aking gawain, sana matulungan mo rin ako. Kahit kaunting clue lang ang kailangan ko, at tatanggapin ko ito para lang makita ko ang pamilya ko, sabi ni Gerald habang nakatingin sa babae sa loob ng kabaong bago niya iniwas ang kanyang tingin.
Muli niyang isinara ang takip ng kabaong pagkatapos niyang sabihin ito, bago siya tumalon sa mataas na platform kasama si Chester. Sinuri niya ang paligid hanggang sa nakita ni Gerald ang isang indentasyon sa gitna ng mataas na platform. Ang indentation ay kasing hugis ng buntot ng goldfish na nasa kamay niya ngayon. Makakaalis na kami sa lugar na ito kapag pinasok ko ang susi, naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Ipapasok na sana ni Gerald ang susi nang bigla niyang narinig na sumigaw si Chester, "Sir! Tumingin ka doon. May isa pang kabaong." Lumingon si Gerald sa madilim na lugar na itinuturo ni Chester at sa isang sandali ay nakita na ni Gerald kung ano ang tinuturo nito. Nakahiga sa gitna ng madilim na lugar na iyon ay ang isang higanting itim na kabaong ang nakabalot ng mga chains. Parang pinipigilan ang anumang nasa loob nito na makawala base sa paraan ng pagkakatali ng mga kadena. Hindi nakakapagtaka kung bakit nababahala si Chester dito kanina. Nakakagulat Bakit hindi ipinakita sa mga mural ang pinagmulan ng kabaong na ito? Nagtatakang bumulong si Gerald sa kanyang sarili. Hindi lang iyon ang nakita niyang kakaiba dito. Kung tutuusin, nasaan ang maliit na kabaong na nakabaliktad mula sa barko? Meron rin dapat isang dambuhalang dragon na nakalibing dito, ngunit hindi niya ito makita. Huwag na muna nating isipin yon. Tumayo ka muna dyan, Chester. Sa tingin ko maraming tubig dagat ang papasok sa pangalawang exit. Itutuon ko ang atensyon ko sa pangangalaga ng Eternal Coffin, kaya manatili ka sa tabi ko, sabi ni Gerald. Iisa lang ang pakay ni Gerald ngayon at iyon ay ang babaeng nakaputi. Hindi niya pa ito masyadong maintindihan, ngunit masyado siyang drained para imbestigahan ang lahat ng iyon. Matatag na tumango si Chester nang inilagay ni Gerald ang fishtail sa indent. Pagkaraan ng ilang segundo, isang gintong liwanag ang kuminang at sumunod ang dumadagundong na kalabog. Ang buong palasyo ay nanginginig ng malakas at parang guguho ang langit at ang lupa ay handa ng bumukas. Habang nangyayari ang lahat ng ito, dahan-dahang bumaba ang kristal na kabaong habang inalalayan ito ni Gerald. Inasahan ni Gerald na mangyayari ang lahat ng ito. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi magbubukas ang life gate. Sa halip tila nanginginig ito ng sobra. Sa gitna ng kaguluhan, bigla ring nanginig ang iron chains na nakabalot sa higanting itim na kabaong. Sa sandaling iyon, ay may kakaibang nangyari. Nakita nila ang mga iron chains na unti-unting bumukas habang nangyayari ang lahat ng ito. Kasabay nito, ang kristal na kabaong ay parang naghahandang lumipad palabas sa lugar na ito. Habang nangyayari ang lahat ng ito, biglang nagsimulang tumubo ang dead ani sa lahat ng nakapalibot na pader. Nandito na naman ang mga dead anis, takot na sumigaw si Chester. Hindi nagtagal ay napuno ng mga bulaklak ang buong lugar at nagsimulang lumitaw ang maraming pollen. Dahil dito, bigla silang nahilo. Bago pa man makapag-isip ang dalawa kung ano ang gagawin nila, bumukas ang isa sa mga pader ng palasyo at mabilis na umagos ang tubig dagat sa buong lugar. Ang buong katawan ni Gerald ay nanginginig sa sobrang sakit, ngunit mahigpit pa rin ang pagkakahawak ni Gerald sa Eternal Coffin. Ilang sandali pa, nagsimulang gumuho ang mga stone pillar sa loob ng palasyo, kaya binalot ng sira-sirang bato ang buong lugar. Bumigay na ang mga paa ni Gerald sa oras na iyon dahil sa epekto ng dead anis. Nakaluhod na siya ngayon habang pinagmamasdan si Chester na natamaan ng isa sa mga pilar. "Sir," sigaw ng sugatan na si Chester habang gumagapang siya para alalayan si Gerald. Gayunpaman, isang napakalaking agos ng tubig dagat ang pumigil sa kanya na makalapit. Mabilis na napuno ng tubig dagat ang buong palasyo at unti-unting nagdidilim ang paningin ni Gerald. Masyado malakas ang epekto ng dead anis at hindi na niya kayang tiisin ang lahat ng sakit. Ilang segundo bago siya tuluyang nawalan ng malay, nahagip muli ng kanyang paningin ang malaking itim na kabaong. Sa puntong ito, naputol na ang lahat ng chains nito at ang takip ng kabaong ay bumukas na. Kasunod nito, isang itim at makapal na liwanag ang lumabas dito. Samantala, gabing-gabi na sa ibabaw ng karagatan at naghihintay pa rin ang fleet ng pamilyang Crawford sa pagbabalik ni Gerald. Medyo kalmado ang karagatan noon, ngunit biglang nayanig ang barko ng mga mapanganib na alon ng karagatan at ang kulog at kidlat ay nagsimulang bumagsak at tumama sa buong lugar. Ilang segundo ang lumipas nang biglang lumabas ang malalakas na galis at ang lahat ng mga barko ay may posibilidad na bumaliktad ito. Parang may tsunami na nalalapit. Ano nang nangyari? Nasa baba pa ba si Mer Crawford? Nangyayari ang lahat ng ito dahil may ilang mga movements ng agos sa ilalim ng dagat. Sabihin niyo nga sa akin kung ano ang nangyayari sa ibaba, balisang sumigaw ang ilan sa mga bodyguard ng pamilyang Crawford.
Wala nang signal sa kanya ang iba pang mga barko. Magulo rin ang mga radar, sigaw ng isa sa mga lalaking nagpapatakbo ng barko. Pagkatapos niyang sabihin ito, isang itim na liwanag ang sumikat mula sa karagatan at lumiwanag sa galit na kalangitan. Ano iyon? Nakita ito ng lahat ng bodyguard na nakatayo sa deck, at nakatitig sila habang ang itim na liwanag ay lumipad papunta sa kalangitan, hanggang sa bumagsak sa kanilang direksyon ang isang uri ng meteor. Ano? Totoo ba ang nakita ko? Takot na tinanong ng isa sa mga gwardiya. Nakita ito ng lahat. Hindi lang ito isang imagination. Pumunta kayong lahat dito. May signal tayong nakuha. Konektado na ulit tayo kay Crawford, excited na sumigaw ang isa pang guard. Habang lumalakas ang mabagsik na panahon sa karagatan, ang walang malay na si Gerald ay pasimpleng lumutang sa karagatan habang ang Eternal Coffin ay nakapulupot ng mahigpit sa kanyang mga kamay. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan dahil sa matinding sakit na nararamdaman niya, ngunit nanatili ang kanyang hangarin na hawakan ang Eternal Coffin. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita ni Gerald na nakahiga na siya sa isang kama. Hindi siya sigurado kung gaano nakatagal na nawalan ng malay kaya napaisip siya, nakaligtas ako. Gerald! Gising-gising ka na sa wakas, sigaw ng isang boses sa tabi niya. Tumingin siya sa gilid at nakita niya na si Jasmine pala ang sumigaw. Mukhang matagal na siyang naghihintay sa tabi nito dahil naiyak ito at tinuring na parang malaking balita ang pagdating ni Gerald. Hindi nagtagal, sumugod din sina Lord Fenderson, Joshua, at ilang iba pang nangungunang bodyguard habang sumisigaw, gising ka na sa wakas, Crawford. Tumingin sa kanila si Gerald at nagtanong, gaano katagal na akong walang malay? Mga 1.5 buwan ka nang wala ng malay, sagot ng isa sa mga nag-aalalang bodyguard. Ano? 1 buwan at kalahati. Pero nasaan ang Eternal Coffin? Sabi ni Gerald nang nanlaki ang kanyang mata sa pagkagulat. Mabilis na sumagot sa kanya ang bodyguard. Matagal na naming planong sabihin sa iyo ang tungkol dito sa sandaling magising ka. Dinala mo ito pagkatapos ng pangyayari na ito. Pero sa totoo lang ay mas madaling ipaliwanag kung pupunta ka at tingnan mo mismo ang sitwasyon. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.